umaga, Director. Magandang umaga po, Sir Sander Cayabyab at Ma'am Angel Garcia ng DJXL, pati inyong mga tagapaginig. Good morning po. Opo, good morning po, Director Morabe. Sir, meron ho kasing nagva-viral na video. Yun pong particularly po dun po sa enclosure po nung kapibara sa Manila Zoo. Na yun daw hong, ang sabi pa nung mga nagpost, parang ano raw nag-relapse na raw yung kapibara sa sobrang lungkot dahil daw po yung kanyang siniswimingang tubig parang burak na raw. Okay. So let me explain first, sir, no? Unang-una, ang habitat ng kapibara, lumalaki sa mga swamps yan, sa mga still water, na talagang hindi nalilinis. Pero kami, every 3 times a week, naglilinis po kami. Nagkataon lang po, during that time, biglang bumuhos ang ulan at ang mga sediments ng ating mga flooring ay nagpuntahan dito sa ating tubig. Kapag humalo, nagbubukang putik. So hindi naman kami makapag-dislodge ng water papuntang ating Poso Negro, papuntang treatment water sa STP kasi nga biglang umapaw, biglang dumausot lahat ng tubig doon sa aming tangke. So kung binuksan namin yung magbabackflow, lalo magkakaproblema kami. So I made it a point during that day na wag mo nang buksan, hintayin mo natin magsubside ang tubig, humintong ulan, then the following day, tsaka nyo linisin. Ayun, pinalitan naman pala. Mm-hmm. Oo. Kasi kung ganyan po ang tubig natin kapibara or other pools ng ibang animals, laging araw-araw mababash kami. Okay. Nagkataon lang during that day, hindi kami makapaglinis ng tubig. At syempre, below sea level ng ating zoo, hindi basta magpapakawala kami ng tubig, lalo mga dumi yun, baka mabash lalo kami sa labas ng Manila Zoo. Kaya iniingatan po namin yun. Opo, actually po pinag-uusapan din ho namin kanina po ni Radyoman Angel na sa nature, kumbaga hindi naman swimming pool yung kanilang siniswim, hindi naman naka ano tawag dito yung chlorine, ganon. So inisip nga namin na baka po in a way, ganun po yung ginagawa ng pamahalaan para po gagayahin yung natural habitat nila. Mas maganda po kung magpapaliwanag tayo ng doktor ko dito regarding the habitat of capybaras. At yung mga dumi nila, mismo yung kinakain nila. For the this is Dr. Domingo beside me for a while. Andyan po si, opo. Dr. Domingo. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Welcome po sa programa. Opo. Kamusta po? Opo. Sir, may we have your full name po? Pasensya na po at nagkabiglaan tayo sa sa pag-aabot po ng phone sa inyo. Opo. Dr. Heinrich Patrick Peña Domingo po. Opo. Since kayo po ang nangangasiwa po dyan sa Manila Zoo po, no? Isa po akong veterinaryo po. Yan, opo. Yun hong nagva-viral na video, ano po itong inyo pong pwedeng gawing paliwanag kung bakit po ganun, bakit po marumi yung tubig ho? Siguro incidentally po, yun yung nangyari kagaya po ng paliwanag ni Sir Pio na ganun po, nag-backflow, tsaka po yung aside from this, hindi naman po talaga namin pinapabayaan po yung mga animals. We make sure na okay po yung welfare nila since aware naman po kami doon sa Republic Act 8485, revised 10631 with regards to animal welfare. So, hindi nagkataon lang po yun nga po nag-backflow. Pero after that, after yung araw na yun, nilipat po muna namin para malinis po talaga ng todo yung ma-scrub yung flooring and at the same time po para po maayos po mabuti at makasettle sila ulit ng maganda. Opo. Ilan po ba yung capybara dyan po sa Manila Zoo? Opo. We have 3 capybaras po. Actually, kung papalarin po, payagan ni Mayor, meron po kaming acquisition for another 4 capybara. 4. Hindi ba yan madaling magparami, sir? Parang dagang kosta? Actually, rin sila nagbabanding din, naghahanap po din sila ng kaband. Pag nakuha nyo, pagka po na nag-match yung kanilang banding, yun, na prolific po sila. Kumbaga, at saka monogamous, ganun? With what I've learned, what I know, monogamous po sila every season.
Ilang Oo. taon na po yung mga capybara natin dito sa Manila Zoo, Dr. Henry? Around 3 years old, 4 years old po. Ganun sila. Ilang taon po ang kanilang lifespan? They can last for 15 to 18 years. Opo. Tagal din. At galing po saan silang bansa? Galing po siya sa North America. Opo. Bukod po sa kapibara, ano pa ho ba yung mga inaalagaan po ninyong mga hayop dyan po sa Manila Zoo, Dr. Domingo? Right now, meron po kaming zebra, meron po kaming cassowary, meron po kaming mga severe macaw. Tapos sa apex predator, we have of course, yung aming white tiger. Tapos meron din po kaming lion. Opo. Opo. Kamusta? Sa reptiles, marami din po kaming iba't ibang klaseng snakes, may tegu, meron din kaming turtles, terrapins, saka tortoise. Oo. Mga sulcata turtle. Opo. Dok, kamusta po yung kalagayan ng ating mga hayop? Kasi may mga ilang video ang nagsasabi, may mga nag-circulate online na nagsisipayatan daw po yung mga hayop po dyan sa Manila Zoo. Opo. Kasi po, hindi po naman sa papabulaanan kung hindi po. Gusto po na namin silang i-maintain in such a way na nasa tamang ano po sila, yung weight or sukat. Since pagka po kasi in-overfeed, minsan po nami-misunderstood yung mataba into healthy eh. Actually po, yung malnutrition is two things. Pwedeng matabang-mataba, pwedeng payat na payat. Pero we make sure na maintain po namin sila yung physically healthy po talaga. Kasi if we overfeed them, it's also against animal welfare kasi you're subjecting them to diseases. Pag sobrang payat naman po, siyempre po yung dehydration. Yung decide weight with regards to yung physical appearance po nila, yung eksakto lang po talaga. Yung sinasabi po nilang matamlay, tulog ng tulog, siguro po we have to understand yung normal behavior ng animals na just like the tigers, bakit daw tulog ng tulog. We should know that tigers normally sleep 18 hours a day and it's normal. Diurnal po sila. Minsan gigising, tapos maglalakad, tutulog ulit. Pero nakakabuo sila ng 18 hours sa isang araw. Opo. At yung ibang mga hayop po, sa gabi naman active. Active, correct. Yes, that's what we call nocturnal animals. Kaya po akala nila hindi gumagalaw. Matamlay. Kagaya lang din po ng reptiles. Mabagal ang metabolism. So kung mabagal ang metabolism, they eat only once in 10 to 15 days. So hindi po talaga gumagalaw sila dahil yun nga po, dahil sa metabolism nila mabagal. Kung sana lang po, if ever yung merong complaints, mas maganda po lumapit sa tanggapan para po maipaliwanag po namin ng mabuti. Pero right now, meron po kaming sinasagawang mga seminars for animal keepers para po sila mag-maintain ng post para po, halimbawa, umikot ang tao, meron pong mapapagtanungan. Alright. Pero Opo. sa ngayon, Doc, meron po ba tayong mga hayop na nasa ilalim po ng rehabilitasyon o yung special po na pangangalaga? Sa ngayon, wala naman pong special attention kaming binibigay. Nevertheless, yung you mean to say patients or pasyente po? Apo. Sa ngayon po, wala naman po kami in particular. So far, okay naman po. Opo. Ano ang ginagawa po ng Manila Zoo para ho yung mga hayop po na imported ay maka-adapt po sa klima ng Pilipinas? Before po namin, ang regulation po ng DNR or Department of Education Environmental National Resources ay check-in po nila muna yung enclosures kung tama po ba ito. Or yung sukat, ito po ba ay humane, ibig sabihin hindi po ba sila mag-develop ng stereotype behavior. At the same time po, from abroad, titignan, halimbawa, kung ang condition po doon ay maginaw, hindi po tayo mag-aalaga ng animals na from Arctic, from maginaw na lugar para po dito.
So kagaya po ng bear, nangarap po tayo na Oso. kumuha sana ng bear, opo, ng oso. Pero kung pag-aaralan po natin yung behavior ng yung klima doon kung saan ng oso, kahit po yung sinasabi natin thunder na tropical, sa highlands din po nakatira yan eh. In one way or another, maginaw. So pag dinala niyo po dito sa Maynila, alam niyo naman po, mainit dito, magsasuffer po sila, possible po, yung hindi nyo makikitang masigla or most of the time hinihingal, minsan po stress dahil po hindi na gusto yung yung environment, yung climate, kaya po ganun. Inaaral po muna natin mabuti bago po tayo umuwi. Sa ngayon po ba may plano po ang LGU ng Manila, Doc, para po mag-upgrade or magdagdag ng mga pasilidad para po sa ating mga hayop po dyan? Opo. Now that we have our certificate of wildlife registration, pwede na po tayong tumanggap ng donation, mag-donate from other zoos or exchange from other zoos. Pwede po tayong magbigay at mag-rescue din po ng mga animal. Since Manila Zoo is also a rescue center. Opo. Dr. Domingo, maraming salamat po. Kakausapin po namin muli si Director Pio. Opo. Maraming salamat din po. Thank you, Doc. Thank you po. Nakausap po natin si Dr. Heinrich Patrick Domingo. Siya po ang Senior Veterinarian ng Manila Zoo. Makakausap din po natin si Director Alipio Morabe Jr. Siya po ang OIC ng Manila Public Recreations Bureau. Yes. Apo. Sir, itanong lang ho namin kasi pinagkukwentuhan din namin kanina. Yun ho bang taxidermy po yung parang mummified na si Mali? Nandyan pa ho ba sa inyo o nasa Manila? Well, napag-usapan namin ng aming mayor ni Isko na ilagat na lang namin sa National Museum at mas maaalagaan natin ang kondisyon ng ating taxiderm na elepante. Kasi dapat yun, talaga nasa low temperature yung kanyang paglalagyan. Kung naka-expose siya, masisiya lang ang balat para bang binaboy natin yung cadaver ng isang napakahalagang animal dito sa Manila Zoo. Opo. So minabuti namin na ang mga alaga ngayon ay National Museum na. Nandun na po At sa kanila? Yes, opo. Last 3 weeks ago, pinick up dito at inaayos na doon para soon to open na si Mali ang malalagay sa isang kwadron. Opo. At least. Pwede ho bang maglagay po dyan sa Manila Zoo ng mga korap na mga politician? Marami ho tayo kulungan dito. Ayun. Kaya nga kinokontrol namin ang flood dito eh. Ayaw namin paglabas ng tubig. Pero siguro, Director, imbitahan niyo po yung ating mga kababayan na bisitahin po ang Manila Zoo. Kami nga ni Kuya Xander, parang ang tagal na ho namin hindi nakapunta. Oo, sa Manila Zoo. Nasa That's Entertainment pa po si Mayor Isko noon. Yes, baga sa ating kapakinig ng ating stasyon, Mr. Ryan at Mr. Thunder at Ma'am Angel, ay iniimbitahan ko ang publiko na sana bisitahin niyo ang Manila Zoo. Then kung may mga katanungan kayo o hinahingat, may nakita kayo hindi maganda, meron doon tayong opisina rito para pagsabi o magtanong kung anong gusto niyo malaman sa zoo. Aside from sa mga animals natin, may mga rare plants din tayo. Kasi ito actually MZBG to, Manila Zoo and Botanical Garden. Opo, tama. So, punong-puno, hitik na hitik tayo ng mga mga rare dito, mga halaman, agar-agar. Dito kayo makakita ng may nilad, mga nilad plants. Sa ating lagoon, may mga shrubs tayo na bihira nyo makita. Magkano po bang entrance na ngayon sa Manila Zoo, Director? Ang non-malilan sa 300 pesos. Okay. Senior citizen at estudyante ng Lalo Maynila ay 150. 4 feet and below, libre po yan. Opo. Yung mga taga Manila ay 150, tama ho ba? 200 ng taga Maynila, ang senior citizen 150. Senior, opo. Sa mga hindi PWD. resident, 300. Pagka non-malilan resident, 300 po. Opo. Maraming salamat po Thank sa you, inyo. Director. So, sana maimbitahan ko rin kayo mapunta rito para kayo maobserbahan nyo ang mga animals natin, kung ano maidadagdag natin, kung ano maitutulong at maraming kayong matututunan dito sa ating Manila Zoo. Sige po, Opo, at para maraming makita salamat natin po. yung mga hayop po dyan sa Manila. So thank you, Director. God Okay, bless po. good morning po. Thanks po. Thank you.